Ganda pa rin sa kanila mag-Faramis if ever. Gana pa rin yung Faramis sa lineup nila. Well, Kasi mahirap mag-Fars eh. naghahanap pa naman ng mage ang Onyx Philippines dito. And para naman sa SRGOG, they are still looking for the potential XP/roam. Pati na rin ang kanilang jungler. Ano kaya ang pwedeng tanggalin dito ng Onyx Philippines? Pwede sila magbawas muna ng hero dito kay Sekais, knowing na yung Hayabusa path ay open pa rin talaga. And I doubt na makikipagsabayan pa to ng utility jungler knowing na meron naman na silang damage. Technically, hindi na nila kailangan din ng back siya dito para kay Sekais. Tsaka harap na rin naman yung Gatot Kacha if ever. And to be fair, kung sakaling magkaroon tayo ng utility dito, mas lalong magiging importante yung gold lane matchup natin. And with that Luoyi ban, this is very interesting kasi parang, well, hindi naman na kasi makapag-Luoyi si SRGOG. And to be fair, yung Moskov, medyo malayo nating nakikita na ginagamitan to ng Luoyi. No? Parang binasa lang siguro ng SRGOG to, ayaw lang nila kalaban. Oo, mahirap if ever. Para just in case lang. Or baka dahil doon, kukuha sila ng isa pang melee na hero na EXP. Oo, actually pwede ba sila magbadang eh. Yung SRGOG, tas last pick na nila dito yung Assassin. Kasi nga, back siya na lang open. Pero feeling ko mag-a-assassin pa rin dito yung SRG para mapantayan nila. Kasi hindi mo mapapasplit push masyado dito yung Granger. Compared dun sa ay, nagpun sila ng Faramis. Sabi nga, bagay dun sa Onyx yung Faramis. Iniisip ko pa lang na makukuha dito nila Prince eh. Kasi, as you mentioned, natatanggap nila na sa early mahihirapan talaga sa for SRG. Pero baka naman lumabas dito pa rin yung mga Kagura. Pero Novaria, kasi may Hayabusa pa rin naman dito sa SRG na open kay Sekais. Kung sakaling mag-Novaria sila, this is actually good kung hindi mag-a-assassin ng SRGOG. And let me just correct something na nasabi ko kanina. No? Hindi pa pala tayo nasa Game 5. Hindi, manifest mo yan. Masyado hindi kita kinorek kasi gusto natin mag-Game 5. Hindi, nakorek mo naman kanina, binawi mo eh. Hindi, pero road to Game 5 kasi, masyado na ako nag-iinit. Akala ko dalawang panalo na yung Onyx Philippines, nakabawi ng SRG. Match point pa pala. No? We are still in game number 4. Nice ban, nice ban. As you guys said, yung glue ban nandyan na. And now for the side of SRG, uunahin kaya nila yung hero dito ni Sekais o yung hero ni Kram? Feeling ko hero ni Kram. Feeling ko maglalapo sila dito. Or Arlot kaya? Oo. Pwede nga yung Povius eh. Povius pwede din. Pag nag-Arlot sila dito, sinong Arlot? SRG? SRG. Kung mag-Arlot yung SRG dito, parang kailangan niya ng additional crowd control pa. No? Kasi yung Fredrin, hindi naman na mag-Arlot dito si Brusco, maliban na lang kung praktisado. Gusto ko lang na makuha nila Arlot para yung badang sa Onyx. Kasi gusto ko pa rin yung combo ko sakali badang Moskov dito na mapagana. And kapag umabot ng late game, that's actually good para sa Onyx Philippines. Sakit sa ulo. Maganda yung late game ng Onyx Philippines. Let's be honest, masakit sa ulo kapag umabot doon sa pinakadulo. At ito na rin nabanggit yung dalawa na Phobius. And that would discourage potentially na mag-Arlot roam ang Onyx Philippines. Ito yung beauty ng coaches natin dito eh. Kokontrahan. Nagkokontrahan sila sa bawat pick. Tsaka yung kontrahan nila, hindi pa napipick. Hindi siya direct answer. Parang thinking ahead. Oo, na kuhanin ko yung Phobius para medyo ma-deny na agad yung possibility na magandang pang-combo for Onyx Philippines. Wala ka pang burst for Onyx. Maganda sana yung Luoyi. Kaya nga sila nag-ban ng Luoyi. So, Lilia. Feeling ko biglang mapapa-comfort si Brusco dito eh. It's either you go for the Cho or the Hilda. Yeah. Kasi yun yung mga nagiging pangsagot talaga sa Selena, yung mga tagakain lang ng pana, tagakain lang ng traps. Pero anong idadagdag nyo? Onyx Philippines, they're gonna go for a Baksha roam. Well, pang-salo pa rin naman. But yan na nga, yung Valentina na pinag-usapan natin kanina na nilalaro talaga ni Super Friends against the Selena. Well, technically, yung ni Super Friends, clarification lang sa mga nanonood ngayon, yung strength niya is with the Terrifies, not doon sa IMUs. Pero, if anything, nakita naman natin na very situational kung paano siya gumamit ng IMU. Kasi baka sabihin naman, walang gagamitin na walang kokopyahin na ultimate. Although meron pa naman AOG, so ibig sabihin meron kang dalawang pang front, tas pwedeng si Super Friends yung mag-AOG dito for the side of Onyx Philippines. Now, ang kulang mo ngayon para sa SRG is the jungler. Diba? And yung jungler na kailangan dito, sobrang likot. Hindi na yung utility. Kasi nga, as you mentioned, si Prince, pasugod siya lagi. Ang pinaka-essence lang naman ng gagayahin niya na IMU dito
is para makaterify siya on a close proximity. So for SRG, malaya si Sekai is getting the Joy. At sinabi mo na nga, kailangan ng malikot at wala nang lilikot pa sa Joy. And this is SRG OG with match point against Onyx Philippines. Magtatapat na ang reigning world champions na Onyx Philippines and MSC 2024 defending champions na SRG OG. Mapapatagal pa kaya ng Onyx Philippines ang serye na to? Wag na natin patagalin pa. Pumunta na tayo sa Land of Dawn. Punta na tayo sa ating casters. Isang hakbang na lang ang inaantay ng SRGOG para makatungtong at madepensahan ang kanilang corona against Onyx Philippines na naghahangad na makumpleto ang kampyonato. Ladies and gentlemen, Onyx Philippines and SRG para sa ating game number 4, do or die para sa magkabilang kupunan. Kung sino man na matatalo dito ay lalaglag sa ating third place na match-up. Pero kung ikaw ang Onyx Philippines, hindi mo hahayaan yun. Oo. Especially after your historic run, ang kanilang legasiya ay nakataya dito. The reigning defending world champions in the brink of elimination. This is Philippines kontra Malaysia. We are back sa tatlong pinakamalakas na regions muli. Ayan, nakikita natin ang tatlong linya na hinaharapan ng ating mga Filipino representatives. Innocent and Kelra, Cram and Kirk. Dalawa sa mga malulupit na players from Malaysia and the Philippines. Dito sila masusubukan ngayon kasi alam mo, si Kelra kapag matindi ang pangangailangan, lalo na kapag nasa brink ka na ng elimination, lalong lumalakas. Ayan na si Brusco, dadamba na kagad. Buti na lang nakaiwas doon si Innocent. Mas mabagal na laro ang ating nakikita. Mas mabagal, tsaka may adjustments tayo na nakita na sa unang rotation sa gold lane naman sila. Unang bumibisita, Onyx Philippines knows that this will be a Kelra game. Later on, especially if hindi mahirapan sila sa early to mid game. Kelra with the Moskov has been phenomenal. Tandaan natin, one of the key moments of Kelra kontra Oriki Hoshi and SPS was with this Moskov pick. Yeah. Nakakala mo, tapos na yung laban, nakakala mo, lugi ang Onyx Philippines with one Spear of Destruction can turn things around. But same goes with Innocent. Whether it's Moskov or the Granger, signatures to ng pareho na ating kapwa Pinoy na gold laners ngayon na nagtatapatan sa gold lane habang 3-man versus 4-man naman dito sa XP lane. Ikot-ikot lamang dito si Brusco. Alam niya na lumiko na yung dalawang miyembro from SRG. Si Stormy magiging target. Flicker in na first na kagad. Hindi tumama yung Abyssal Arrow. Ngayon, Pagong ang sisimulan dito na ni Esikais. Pero kakalmahan muna na magkabilang kupunan nito. King Kong, Hawking Turtle ngayon. Pero harap-harapang tumitingin ang dalawang kupunan. Wala pang may gusto gumawa ng move pero pumasok na nga si Cram with a Dark Wave and Flicker combo. King Kong's gonna get the first turtle and drawn. First blood for Super Prince. Cram naipit na naman. 2-kill swing for the Sonics. Grabe yung bawi dito ng Onyx Philippines. Kasama pa ang Pagong at nakuha ang pa ng Green Camps dito si Sekais. Ito yung mahirap kapag naka-assassin ka pre, hindi ka rin basta-basta makasabay. And makikita natin sa SDC replay, hindi tumama kasi yung Spear of Destruction. Makakasama sana kagad ang mabilisan. Itong si Kelra, pero kahit gayong pa man, okay lang sa kanila kasi ang ganda lang naging layer ng skills dito ng Onyx. Partida na yun. Tsaka handa din talaga yung Onyx Philippines sa mga pwede gawin ni Cram. Cram has been phenomenal with using the Phoveus and the CC, especially paired up with the flicker ng isang Phoveus. Nakakabigla yung mga biglaang Dark Wave. Pero kaya kasi isukap ng Onyx Philippines so far yung damage, especially itong si King Kong. AOG kitas na nga pero pinalibutan dito si Kelra. Kaya makakaisa ang SRGOG. Napakaganda ng Unbreakable and Avatar of the Guardian doon mula kay Yums. Napatay na kagad ang gold standard. Magandang simula ito para kay Innocent. Lalo't siya pang nakakuha nung kill na iyon. Si Brusco tinatry saluhin at ipabagalin. Para nga naman hindi ma-miss out ni Kelra yung kanyang cart. Aabot ba siya? Parang hindi ata. Naku po, laki ng lug. Ayun, nakuha niya. Grabe naman yun. Pumasok pa with the SOD para hindi masyado malugi. Pero with that rotation kasi from Brusco, nabitawan nila ng onte yung hold
sa mid lane. So, Sekais, Yums, and Stormy can put a lot of pressure na naman sa River. Kaya ang bilis mag-rotate ngayon ng SRGOG. Palitan sila dito. Ngayon naman, si King Kong ang may hawak ng utility. Kanina kasi si Sekais ang umawak ng utility. So, pinapamalas ng ating magkabilang jungler na kaya nila, kahit utility, kahit assassin. Pero si Stormy, may gustong patunayan, pre. Inilabas ang Selena na sabihin na natin na famous si Super Prince na ginagamit. Ikalawang pagong ay nagsisimula na rin. At si Sekais ang may hawak dito. Lahat ng Estireno. Nasa arsenal nila yung Selena. Pero tumama yung Abyssal Arrow. Ikikit sa pero kay King Kong. Mapupunta ang ikalawang turtle na ipit ngayon ng SRG. Tumama yung SOD. Mawawala si Yums ngayon. Pumasok si Kelra laban sa tatlo. Na-stun out siya doon. Pero makakatakas pa rin naman para bigyan si Cram. That's gonna be 2 kills for Onyx Philippines. Gandang simula nito para sa Onyx PH. 1.4k ang kanilang gold lead. Pero ibag sa Super Friends! One more hit onto si Kais. Tatama nga ba? Aabot ba? Nakapag-dash out pero nabigyan doon si Kirk. That's gonna be 1-for-1 trade na naman. Muntikan na mabigyan si Sekais. But that opened up the top lane for Kelra na makakuha ng Torre. Grabe, nabasag na yun pero kailangan ding umiska po dito ni Kelra. Ay, di basag! Ay, teka lang! Ba't ka pumlaker? Hindi mo alam na may kasama si Kelra ngayon. Dalawa sila. Mamipitas din naman si Kelra pero may rest back. Yung Super Fam. Stormy na ipit laban sa dalawa. Makakatakas nga ba na mag-flicker out. But si Super Friends tuloy-tuloy yung paghahabol. Tatama yung Abyssal Arrow. Doon matatapos ang clash. Grabe naman yun. Iniwasan, pre. Iniwasan yung mga rondo dito ni Innocent. At siya pa ay namaalam doon. Kanina pinag-uusapan natin yung early na nakuha kagad ni Innocent pero pinigilan na kagad yun. Let's take a look at the S&B goal difference. 600 na ang kalamangan ni Super Prince against Stormy. Alam mo, gumagana naman talaga yung mga Abyssal Arrows and traps ni Stormy. At nakakakuha na rin siya ng mga magaganda at maagang kill. Pero kasi pre, admin din ng GC yan pre si Super Prince. Hindi mo pwedeng lapagan ng mga Selena yan. Oy, siya nagpaus. Hindi naman siya nagpauso pero siya ulit yung nagpasikat. Bumuhay. Siya yung bumuhay ng Selena. Siya yung nagbigay ng justification na pwede na ulit yan gamitin sa mid lane. Pero si Stormy, nakilala din yan being a mechanical genius sa mid lane. Kung anong kaya ni Super Prince ay kaya ding ilapag ni Stormy ngayon. 1v1 doon sa baba between Kirk and Sekais. Battle na naman para sa river control and sa mid lane. Onyx Philippines holding on to a 1.7k gold lead. Alam ko maraming kinakabahan dyan pero magtiwala lang kayo sa PH representatives nyo dahil gusto nilang makabawi talaga kontra SRGOG. Huwag kayong kabahan guys, okay? Okay lang nervyos. Kami na yung kakabahan para sa inyo. Kami na lang ang sasalo ng kaba at nervyos para sa inyong lahat. Enjoyin nyo lang itong larong ito. Kagaya nga na pag-enjoy ng Onyx Philippines sa 1.7k na hawak nila pero papasok ata sila. Si Kram yung makukuha nila doon. Gagamitin ng AOG, may revitalize na magagamitin din. First man out, wala pa rin. Pero si Kelra tumama yung kanyang SOD. Si Yums na nabuburuhan. Si Kais and Yums is gonna fall down. Next target is Cram. Kahit tumalong ka pa, hindi mo maiiwasan yung sibat ni Kelra. 3K swing for Onyx Philippines. Grabe, ito na naman yung inaantay natin. Yung mahika na dala-dala ng Onyx Philippines. Ay nagpapamalas na naman. 4,000 na ang kanilang kalamangan. Tingnan natin ang STC replay. Ayun Avatar to Guardian ay bibitawan din dito. Kaya lang ang problema si King Kong ready na rin at saka sumama na si Kelra right after bumasag dun sa may bottom lane. So kulang sila sa damage, nag-atrasan na rin at nagpulasan yung mga miyembro ng SRG. Hinayaan na nila na yung mga naiwan na yun na mamatay. Pero ito may nangyari na naman. Naipit dito sila si Kais pero makakatakas. King Kong naghahanap ng energy eruption pero tumama yung Abyssal Arrows. Yung soaking up the damage pero paliliguan na naman si Bati Kelra. That's one member down for SRGOG. And Super Friends kung ano-ano ng ultimate yung kinukuha kanina nung clash. Pre, Death Sonata yung kinukuha. Kinuha yung Granger Pre, yun na talaga yan Isa na talaga sa mga galawan ni Super Prince. Tumama yung Abyssal Arrow pero wala magiging follow-up mula sa Red Giants. Ngayon, Torres sa may bandang itaas. Nagkabaliktad na naman yung sitwasyon nila. Pre, gantong-ganto yung nangyari nung Games 2. At ngayong Game number 4. Wala na namang basag na Torre. Parang ganito yung nangyayari, pre, Pag panalo ang isang team, walang basag na Torre. Pag panalo yung isang team, ganun din naman sa kanila. Hindi close yung mga games, pero yung serye close. Bawian after bawian ang pinapakita ng dalawang kampiyon ngayon. King Kong with the energy eruption. Tatlo yung tatry mag-soak up ng damage at mag-dish out for the side of SRGOG. Pero pumasok ang Onyx Philippines. Cram na naman ang kanilang target at mabibigyan muli. Onyx holding on to a 6.5k gold lead. Si Prince Death Sonata na sa harap ni Innocent, pre, Binaparesident si Innocent dito.
Di ba, you know, imaginein mo yan, pre, ha? Imaginein mo, ha? Wala namang physical damage yan, pero bumabaril. Ayan na, may pagsugod din na gagawin dito ng SRG. Kirk, namamasahe lang dito kay Yoms pati kay si Kais. Napapop ng electrifying beats si Kais para makatakas. Pero ayun mind games na yung pinapakita ni Prince eh. Parang sinasabi niya sa SRGOG, double marksman lineup kami ha. Oo. Kahit wala akong kunin na kahit ano dyan. Actually, kahit sino na nga ultimate eh. Kanina nagkamali lang siya kasi nakuha niya yung Abyss form ni Stormy. Pero okay lang yon. Hindi, part of the plan yon. Parte ng plano. Para nga pala mabait, no? Pagka kinuha niya kasi, sasabihin ng SRG, wala nang ulti, wala nang IMU itong si Super Prince. Pero habang pinag-usapan natin yung mga bagay na yun, Lord ay nakuha na ng Onyx Philippines. Halos magpipitong-libo na ang kanilang kalamangan. At alam ko, ikaw na nanonood ngayon, na nasa Pilipinas at sa mga nandito ngayon sa Saudi Arabia, nagdidiwang na din. Pero kalma-kalmaan nyo lang ha, saglit lang ha, baka ma-jinx. Easy lang kayo ha? Oh, kami nga, easy lang dito eh. Kami, easy lang kami dito eh. Pero sa totoo lang, basa na yung mga kiligili namin. Kabadong-kabado na kami dito. Woo! Again, Onyx Philippines, a lot at stake here. Ang dami nilang champions over the past year. Kung babalikan mo yung achievements nila, napakahaba na. Same goes with Team Liquid Philippines. So, mahirap pag nabigyan ka agad or mag-bow down ka agad ang Onyx Philippines sa semifinals pa ng MSC at EWC. Oh, may habulang naganap pa. Itong si Kais ay medyo napalayo. Lord, ay aabante na sa may bandang gitna. Ngayon, papasukin ata dito ng Super Family. Ang kunat ni Brusco ngayon. Tinangki niya lahat. Sino pa talaga yung Lord sa Onyx Philippines? Yung Lord ba o si Brusco? Dahil wala na sila magawa. King Kong with the energy eruption feeding off the kill to Kelra. Sekara pumasok para sa kanyang kamatayan at pinagbigyan ni Super Prince. Nag-tower lock ang Onyx Philippines. Nawala yung minions. Yoms tumalon for the last effort to delay. Pero may AOG din ang Onyx. And we will see a Game 5. Both champions. Ayaw bumitaw. Hindi pa tapos ang laban para sa M6 Champs.